Marami pa dito sa Palawan ang mga kakaibang lugar na hindi pa nadi-discover. Katulad nitong lugar na pinuntahan natin. So first time kong pasukin yung mga ganitong klaseng lugar. Matatalas yung mga bato at napakadelikado dahil pag nagkamali ka, masusugatan ka. Dito pa lang kakaiba na yung mga madadaanan nyo dito dahil maraming mga butas-butas dito. Makakapal yung damo, medyo matataas yung puno. Ayan. At sa part na to ay napansin ko yung mga tilapia na napakarami. At dito naman ang kakaibang rock formation. Tila ba parang tinamaan ng maraming bala. At napakatalas ng mga batong ito. Napakaganda pero napakadelikado ng lugar na ito. Dahil kung magkamali ka at madudulas ka, tiyak mapupunit ang balat mo. Inakyat ko ang bahaging itaas. Napansin ko ang maraming bakhawan. Ito pala ay isang mangrove spot. At dito maraming mga pwedeng susuungan na kakaiba. At napakatalas talaga ng mga bato dito. Tumutunog kapag pinapalo mo ang mga batong ito. At sa part na to ay nakaramdam ako ng gutom. Kaya dito magluluto muna ako ng aking makakain. Iprenito ko itong dilis na aking daladala dahil wala akong ulam. At mayroon naman akong daladalang kanin. At syempre dito sinangag-sangag ko na nga itong dilis. At pagkatapos kong maluto ang aking ulam ay naghanap ako ng pwestohan upang makakain ako. At ginamit ko gawing plato ang mga dahon na ito. Dito ko inilapag ang aking kanin. At sinimulan ko na nga ang pagkain dito. At hindi na nga nagpaawat ang gorilyang ito. At pagkatapos kong kumain, nagsimula na naman akong mag-explore sa lugar na ito. At marami akong mga kakaibang napansin dito. Kagaya nitong kakaibang yungib na maraming lagusan. At dito sa bahaging ito ay napansin ko ang isang kuweba sa ilalim ng lupa. At curious ako at ito ay aking tiningnan kung ano ang meron sa ilalim. Dahil mag-isa lang ako dito sa lugar na ito, kaya naisip ko na umuwi na kagad habang maaga pa dahil papalubog na ang araw.